Hello po, magandang gabi. Hi Berna, parang naghang ka. Magandang gabi po. Kami po ulit ni Berna dito sa episode ng Senior City ngayong gabi. Ito po ay ang isang live streaming show ng Inet Philippines, ng CISO at ng Senior City sa panahon ng COVID. Ngayon po ay ika-24 ng Agosto 2024. Dalawa po kami ni Berna pero mukhang siya ay namumroblema sa connection niya. So hayaan niyo pong simulan ko yung ating episode ngayong gabi. Samahan niyo po kami, 1 oras lang. Magtawag pa po kayo ng manonood. So ngayong gabi po, balik po kami ni Berna dahil sina Sir Ed at si Girly na co-hosts ng Senior City ay nagpahinga lang saglit dahil sila yung nag-take over ng ilang nakaraang episodes natin. So ngayon po ay kami ni Berna. Ang atin pong episode sa araw na ito ay tungkol sa um, mana natin. Nabanggit na po namin ni Berna ito noong mga nakaraang episode na nagpakita po kami ng ilang short videos at saka ilang um, conversations at ilang interviews tungkol sa mana natin, ang programa po ng PRRM, ang Philippine Rural Reconstruction Movement. Mana natin, the Philippines as a maritime and archipelagic nation. So yan po ang ating, share ko lang po ang ating episode poster sa araw na ito. Nawawala ang episode poster. So ito po ay ating, tingnan ko lang po muna ha. Ito po ay, yan. Nakikita po ba natin ang duntian natin, ang mana natin. Yan po ang ating episode sa ngayon. So ulitin ko po para ayan. Sa speaker po natin yan, si Miss Becky Malay. So ito po ang ating episode ay luntian natin ang mana natin. Ano po ba ang ibig sabihin nito? May subtitle po sa English, Greening the Blue Economy. Tapos yan po ay yan ang ating ilan sa mga speakers po natin ngayong episode na ito. Isa pa pong poster na gusto kong i-share. Yan na po yan. Yan ang ating Senior City Kwentuhan for tonight. Noon pong nakaraang linggo, the other week, nung nakaraang buwan po pala, July 17, nagdiwang po ang PRRM, Philippine Rural Reconstruction Movement, ng kanyang ika-72 taon bilang isang NGO sa Pilipinas, rehistradong NGO sa Pilipinas. So medyo landmark po sa atin yan dahil 72. Ang hirap tumagal nga ng 50, yung pang 72. So ito po ay hinagalak namin at proud po kami dito. At doon po sa celebration na yun ng 72nd anniversary ng PRRM, marami pong mga kaganapan. Nagkaroon po ng ito po ay pag tuwing buwan po ng Hulyo ay marami pong corporate activities ang PRRM. So meron pong sunod-sunod na board meetings, meron po kaming National Council meeting. Ito po ang highest policy making body ng PRRM. Kumbaga, siya pong pinakamataas na body for decision and policy making. So National Council meeting po yon. Nirepresent po dito ang iba't ibang PRRM chapters sa iba't ibang probinsya. Mga 13 provinces po ito. Nagkaroon din po kami, pagka po ganitong July at nagsa-celebrate kami ng anniversary, ng conversations. Mga usap-usapan lang po. Yan pong nakikita nyo sa picture ay sila po yung mga speaker sa conversations na iyon. At yun yung aming team, yung mana natin. So ang sa conversations po na ito, ang tinutukan po namin ay blue economy. Kung maalala nyo po, doon sa mga nakarang episodes na kami ni Berna ang nag-co-host,
nababanggit po yung blue economy, lalong-lalo na doon sa the way forward na mga episodes na maraming mga eksperto ang nagsalita tungkol sa blue economy from government and from the academe, from research institutions. Ngayon naman po, sa conversations na ginawa namin noong July, meron isang partner ang PRM, yung NGOs for Fisheries Reform. Ito ay network ng mga NGOs for Fisheries Reform. Kaya yun ang pangalan niya, NFR. Meron po silang project on sustainable tuna project at yung manager po, yung project manager ng Sustainable Tuna Project ay inimbita po namin para magbahagi ng kanilang concepts and programs and advocacies ng NFR tungkol sa blue economy. So ang title po nung kanyang input noong aming conversations. Ayan po nakita nyo sa green bar sa baba po ng picture, luntian natin ang mana natin. And in English, greening the blue economy. Pag napakinggan po natin siya, mas maiintindihan po siguro natin. Pero tungo po tayo muna sa unang, marami po silang speakers na ipapalabas namin sa episode na to. 6 po sila. 4 po sa kanila ay mga pamilya ng PRRM at yung isa nga ay si Zina, kapamilya na rin, partner na rin ng PRRM. At yung huli, medyo surprise natin yung huli. Pero kilala nyo na rin siya sa mga dating Senior City episodes na kami ni Berna ang nag-host. So, unahin ko po muna ang isang video. Berna, are you ready? Hindi pa yata ready po si Berna. So, unahin ko po ang isang video na parang ito yung nag-set ng tone para sa conversations na iyon. Ang nagsalita po dito, pakita ko po ang kanyang, pakilala ko po muna siya sa inyo. Siya po ay isang trustee ng PRRM at yan, si Ms. Rebecca Malay po. Siya po ay treasurer ng Board of Trustees ng PRRM at siya po ay lead focal person po ng PRRM, our director for national and global advocacy. So nagsalita po siya po ang nag-open ng conversations na iyon at ito po ang kanyang video. Panoorin po natin siya. Malaki yung gap talaga na kailangan natin sarhan. The inequality is very high, no? Ibig sabihin, ang yaman-yaman natin, pero hindi natin napapakinabangan para sa lahat ng tao. Lalong-lalo na yung mga mismong nagtatrabaho dun sa mga resources na yon. So, kailangan natin tignan ano yung papel natin doon. Kailangan natin tignan kung paano natin mag-close yung gap ng inequality na yan. Hindi lamang doon sa binanggit namin kahapon ni Tessa na social protection, kung hindi, ipag-assert natin ang ating mga karapatan bilang mga basic sectors. Napakahusay ng ating performance, lalo na ng POLAC, pagdating doon sa institutional engagements natin, especially with the government. Napakahalaga talaga nating mabigyan ng attention to, hindi lamang sa pang-araw-araw na kabuhayan natin, kung hindi sa ating advocacy kasi kailangan ipagpatuloy natin yung paglaban dito sa mga magugulong sistema, yung mga systemic issues na yan. Pero at the same time, kailangan mabilis ang ating kilos para sa ating mga kabuhayan doon sa ating lugar, no? Sa ating kinalalagyan. So yan po, si Miss Becky, sinet lang po niya ito sa conversations na yung ang yaman-yaman ng Pilipinas sa likas na resources, natural resources. Pero bakit ang laki pa rin ng porsyento ng ating populasyon na naghihirap, lalong-lalo na
yung mga nagpo-produce ng ating pagkain, mga magsasaka, maliliit na magsasaka at maliliit na mangingisda. And Berna is back. Yes, I'm back finally after fighting back my internet. At dahil mas malakas si Senior City na naeg at nakabalik. Pero yan po, ako po si Berna. Sorry po at late. Pero nandito na po ako kanina pa lang. Nawala lang po. Biglang na-disconnect. But, ayun po. And keep safe po sa lahat. Pero dun po sa sharing ni Ma'am Becky kanina din na nabanggit niya po yung strengthening institutional engagements for government or with the government. And gusto ko lang i-echo yun kasi I think meron na pong mga inisyatiba para po talaga ma-strengthen, ma-broaden pa yung connection and collaboration ng mga CSOs or NGOs, mga people organization sa government and sa ibang agencies ng government. So hopefully magtuloy-tuloy siya at mag-expand pa and mas madami pang government agencies ang maging open, maging bukas doon sa gantong usapin na i-involve yung mga tao talaga sa community kasi sila talaga yung nakakaranas kung ano man yung nararanasan nila. And yung interventions dapat akma, swak sa lahat kasi if hindi, then may problema na agad doon. So, yun po, sinet po ni Ma'am Becky for this conversation. Yeah. At mamaya din, babanggitin ni Sir Ed. Ang mahalaga, dun sa binanggit mo, Berna, may boses ang mga maliliit na mga isda. So, okay. After po ni Becky, so siyang nag-open, meron din pong first speaker po, si Sir Ed De La Torre, at siya ang ayan. Siya ang, of course, kilala niyo naman si Sir Ed. Siya ang presidente ng PRRM. Siya po ang isa sa mga pasimuno ng MANA program sa PRRM. At pakinggan po natin ang kanyang medyo mahina po pero let's try to really listen to what he had to say during that conversations on MANA natin and on the blue economy. Oh, sorry. Sorry, hindi pala yan. Video. Here. Ang PRRM dati, di ba tayo fourfold, edukasyon, health, livelihood, at saka governance, ano? Pero mula 92, pinatingkad natin yung environment, no? Kaya nagkataulag yun ang kulay ng ating logo, t-shirt. Pero yung pagka-green at green economy, yung sinabi kong hindi urban industrial na may pollution. Sa pag-araw-araw, alam naman natin mahalaga yung ilog, mahalaga ang dagat, pero sa balangkas ng pag-inisip ang ekonomiya, yung imahinasyon ng Pilipinas, nakikita natin yung kalupaan. Hindi natin nakikita yung nakapaligid sa kalupaan. Ang buwan ng Setyembre ay MANA Mo, Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. At taon-taon, lalo na tuwing Setyembre, bilang partisipasyon natin sa MANA Mo Awareness Month. Hindi lang West Philippines yan. Example, yung swimming club natin sa Negros, sa Camiguin, sa Albay. Gawin natin yung isang itinatakda natin. Kasi, alam mo naman sabi nga nila, kahit sa pagmamahal yan, araw-araw naman sinasabing mahal, pero may mga special na araw at special na buwan. So gawin natin special na buwan, ang Setyembre, particular focus natin sa issue ng MANA. The Philippines as a maritime and archipelagic nation. Maritime and archipelagic, archipelago. Sa Griego po, pelagos ang ibig sabihin ng dagat. Kaya sabi nila, pwedeng sabing archipelago ay may mga isla na pinapalagiran ng dagat. Hindi. Ang archipelago, pelagos,
ay karagatan na may isla. Baliktad. Naunang karagatan, at totoo rin naman yun sa kasaysayan ng ating daigdig. Pagkatapos at may mga nag-emerge ng mga land masses. No? No? Ngayon, again, hindi yun ay yun na, kundi para lamang parang ma-recover yung balance na hindi natin masyadong nabibigyan ng ganap na halaga. Pero so, sinabi ni Becky, ang halaga ay hindi lamang value in general. Sa market economy, unfortunately, ang halaga ay ano ka? Pera eh. Pag-usapan natin. Pero huwag natin ilimit na ang halaga lang ay pera. Pero ang iba, hindi maintindihan, kundi hindi pag-uusapan rin magkano yan. So ang halaga ho ay mas malawak kaysa pera. Yan po. So, sabi ni Sir Ed, ilan ang na-pick up natin doon, Burns? Madami-dami, ma'am. Oo. Yung isang nabanggit ni Sir Ed ay yung Pelagos nga, archipelago. Ano yung anong ugat nung salitang archipelago? Dagat na may mga isla, na may mga pulo-pulo na kalupaan. Isa yun sa magandang pag-isipan natin. Nung una ko ring narinig yun, parang pagbabago sa pag-iisip na hindi lupa na may dagat, kundi dagat na may lupa pag sinabing archipelago. Burns? Ako, ma'am, same tayo talaga. Like, gusto kong i-echo yung binanggit ni Sir Ed. Ang nakikita kasi ng karamihan is lupa tayo na napapaligiran ng dagat. Pero it is actually like, dagat tayo na may mga kapuluan or na may lupa. And yung ganong klaseng shift of thinking, dapat nagkaroon na agad tayo ng idea na there should really a balance or same importance sa economic activities underwater sa current economic activities na ginagawa natin on the ground. So parang naisip ko so ano yung mga ginagawa ng mga tao na nasa dagat? Parang ganun. Kasi parang ginagawa nating activities sa kalupaan is we address is like on the ground. So naisip ko lang, probably on the seabed. Yung economic activities na to. So, ayun po. Tsaka yung isa ding binanggit ni Sir Ed, no, yung bandang dulo ng video, yung halaga. Hindi lang halaga in terms of pera, kaperahan or monetary value, kundi beyond monetary value, ano ba yung halaga ng ating karagatan, ng ating coastal resources, marine resources. At yan po, medyo tututukan yan nung isa sa, susunod na ba? Susunod nating speaker tungkol sa, siya po yung sentro ng conversations nung July, sa kanya po yung input kung saan pinag-usapan talaga yung blue economy mula sa perspective ng mga civil society organizations na nagtataguyod ng sustainable development, sustainable fisheries, coastal resource management, at pagkakaroon ng boses ng mga maliliit na mangingisda sa pag-unlad ng ating fisheries and coasts. So ang susunod po nating tagapagsalita ay yan po yung binanggit ko kanina na bahagi ng NGOs or fisheries reform, yung Sustainable Tuna Partnership Project pala siya, sorry. 2, at siya ang project manager, si Ms. Zina Manglinong. So marami po siyang mga konseptong hindi naman bago, pero bago ang paggamit at bago ang pag-locate sa kung paano natin ina-advocate ang sustainable development, especially in the coastal areas. Yun nga pong concept of blue economy. Kung maalala niyo yung title ng ating episode, luntian natin ang mana natin. So, greening the blue economy. Para connect na natin sinabi ni Sir Ed, hindi lang halaga sa usapin ng kaperahan, kundi halaga sa usapin ng environmental sustainability or ecological sustainability. Play na natin
Burns, yung main input ni Miss Zina noong conversations noong July. Lagyan lang po natin ng audio. Wala pa rin, Miss. Sige, try kong i-play yung kay Zina. Para kung namomroblema po si Miss Burns. Okay, so here is Miss Zina Manglinong for her input on the blue economy and greening it, how to green it. Kanina ang title ko po dyan, Blue Economy, Sustainable Use of Ocean Resources. Ganun lang ka-generic. Pero na-inspire po ako kaya sa sinunento ni Father Ed na kanina. Kakabago ko lang, luntian natin ito. Diba? Blue atin. Gawin natin yung tamang blue economy. Ang mahalaga, ang babanggitin po natin, anong blue economy ito? Kasi meron talaga, di ba, iba-ibang definition, may iba-ibang isa ang framework, pero kanya-kanya perspective kung paano pino-forward ang approach. So, gaya rin ng banggit ni Kaed kanina, sa market-driven economy, yun, ang mahalaga sa blue economy, simple po, paano natin i-exploit pa ang ating resources ng karagatan kasi hindi pa talaga nasasaid ang potential. So, yun yung sa perspective ng market-driven. So, ang nakita potential, napakalaki ng karagatan na pwede nating gamitin pa, i-develop. Malungkot nga po kasi mismo sa ating Senate bill on blue economy, nakalagay talaga sa definition, the word exploitation of our ocean resources. So, makikita niyo po agad ang framing. Anyway, so yun, ang binabanggit lang dito, mahalaga nga siya. Yun, importante po kasi, lalo na sa global economies, ang karagatan ng ocean. Kami kasi dati, pag pinag-usapan fisheries sa Tambuyo, pangisdaan. Ibig sabihin fishing, kasama yung dagat. Ngayon, beyond na lang sa fisheries. Pag pinag-usapan natin ang blue economy, hindi lang si fishing. Yung kaninang kinagwento niyo sa video, dagdag yun, at yun yung mahalaga para sa atin na dapat pinag-uusapan. At dapat tayo ang nagdidikta. Magdidikta ano ang maayos o mas maayos na framework o perspective ng pinabanggit nating blue economy. Kumbaga, paano natin gagawin, luntian natin ito kesa dun sa simpleng blue economy perspective. Ang challenge namin sa community tuna handliners natin, ang sabi namin, sige po ninyo. Pero ang tanong muna nga yung question, katulad nun, di ba, alangan kayo. Unang-una, bakit ba binibigay at gano'n ang programa, hindi nyo muna kami tinatanong anong kailangan natin. Di ba yun po ang community organizing basic, community development. Manggaling sa atin muna, ano yung need? Sa dami. Yolanda, ang daming nagbagsakan ng mga bangka. Fiber, ngayon puro ginawa ng pangharang, hindi na siya yung bangka. So, sa dami ng bangka. Kasi walang motor. Ang kailangan nila yung motor. Di po ba? At yung motor na mas sustainable na nga, hindi yung mga puro, yun yung challenge Pwede bang magkaroon ng RE-powered motor? Pinag-aaralan po natin. Kaya lang ang challenge ngayon kasi grabe ang size. Kaya hindi pa, tingin ko meron ng technology, hindi lang kaya ang pangmaramihan. Anyway, isang maliit, ang sinabi namin, tama naman po, okay lang kayong mabigyan as PO. Pero, ang isang trend din po, cooperativizing. Binubuhay ulit ang pagkakooperatiba ng ating mga maliliit na mga isda. Maganda po yon kung yung original intent ng ating pagkakaroon ng mga kooperatiba. Kasi totoo, pwede mo naman i-manage na gano'n Yung malaking bangka po, nandun sa commercial waters. Tapos yung may katuktong kasi yung anim na maliliit, di ba? Yun yung para sa mga isda. Pwede mo gamitin ecotourism, pang tour-tour, dagdag plus yung panghuhuli na doon sa payaw nga, may payaw dyan, yung ano mahuhuli nila, dadalhin nila doon sa malaking bangka din na storage. Gagawin parang cold storage. Kaya kasama sa ina-explore din natin, baka pwede nyo nang dagdagan po solar-powered cold storage nandun sa mga bangkang yun. Tapos diretso na po yun sa Manila. Diretso na sa pagsakan natin, sa Jams Food, sa na nag-e-export na sa
So natanggal na agad natin yung yun, mas malaki yung kikitain natin kasi wala na yung problema ng transpo, bla bla. So ganun yung mga challenges, pwede naman pag-isipan talaga. Pero yun ang babalik lang, yan ang problema natin. Bakit may hirap? Yun nga yun eh, pinipilit sa atin ng development. Ewan pala, sorry medyo na-excite na naman ako. Ang nangyayari sa community natin, malinaw ang gusto ng community, hindi naman yun ang pinakikinggan. So, maraming challenges sa loob. Pero ang mahalaga po, huwag tayong magsawa. At malinaw naman yung guide na sinasabi natin. Kaya sabi ko yung sa Blue Economy, gawin natin, i-reclaim natin yun. Gawin natin luntian natin to. Blue Economy na perspective ng World Bank, perspective ng ADB, perspective ng mga pribadong sektor, mga korporasyon, ay may problema. Kasi ganun naman yung papel natin sa buhay para sa kanila. Tayo lang yung pabagsakan ng market, hindi tayo yung producers na supposed to be ang nakikinabang dun sa ating pinoproduce. Yan, Burns. What is your Grabe. think? And I think nabanggit na rin kanina ni Ma'am Becky po sa first video yung about again sa institutional engagements with the government kasi mahirap naman kasi talagang mag-provide ng resources kung hindi naman yun yung pinaka-need ng community tulad ng sinabi po ni Ma'am Zina. And Gina G po din po siya. On fire na on fire. Oh, yeah. Yeah. And sa usaping blue economy ay hindi iba sa ganitong diskusyon po talaga kasi may mismatch pa rin talaga kaya habang pinapanood ko yung sharing ni Ma'am Zina, naalala ko lang fresh na fresh pa po yung local governance summit kahapon sa PICC hosted by the ALG. And yung session 5 po doon speaks about the OGP or the open government partnership where the government is now actually like broadening and accepting CSO participations doon sa mga projects nila and programs. And sinusulong na nila or they're like encouraging open discussions, round tables, etc. sa mga tao sa community talaga. And pinag-usapan doon yung paano magkakaroon ng effective public service delivery and how they can push those local policy for inclusion and yung innovative strategies din po atan on capacity development na inupuan din po ni Ma'am Flora, our very own from Inet, also seated for the open chair discussion. And dahil dyan, Senior City Kwentuhan po is again in their 5th year and supported and simultaneously live stream po sa mga Facebook pages po ng Inet Philippines, ng Senior City, ng seniors sa panahon ng COVID, Lapis o CISO, and of course, Philippine Rural Reconstruction Movement o PRM po. Yeah, thank you, Berna. Na-link mo rin dun sa Local Governance Summit kahapon na isang malaking gathering ng mga LGUs, mga government agencies, mga departments, andun ng mga ilang secretaries of several departments na nag-share ng kanilang mga programa at paano mas makakatulong sa efficient, effective performance of local governments. May mga mayor at governor din. Kinip ko lang po itong image ni Zina doon sa kasi ang title nga po natin ang episode ngayon ay luntian natin ang mana natin. So makita niyo yung aming stage, may luntian at may bughaw or may green at may blue. The blue representing yung mana natin program natin. Sige, so that was Zina. Nabanggit, kung narinig niyo yung binanggit niya about the market-driven economy. Yan po ang perspective kung saan ang halaga ng ating karagatan ay anong mapapala natin, anong mapapakinabangan natin at i-convert natin into economic value. Pero yun nga ang sinabi niya, luntian natin. So, dapat we also adhere to environmental or ecological sustainability principles na hindi lang extract and use and maximize and optimize, kundi may pagbabalanse din tayo ng what will be economic values for our communities and what will be ecological values for the natural resources, our natural resources, especially yung karagatan natin na mayamang-mayaman ng Pilipinas.
So that's Miss Zina from NFR, the Sustainable Tuna Partnership Project. Ang atin pong susunod, show ko yung poster niya, Burns. Can you show? Oo nga po, pala, no, hindi ka makapag-share. Ayan. Okay, pwede na. So si Ka Cesar po, Cesar Hawak Jr., siya po ang SecGen ng Pumalo MV. Ito ay partner ng PRRM na National Federation of Small Fishers. Pinag-isang ugnayan ng maliliit na mangingisda sa Luzon, Mindanao at Visayas. Pumalo MV. At nagsalita din po siya doon sa conversations na yon na para ma-feature talaga at ma-highlight na ang boses ng maliliit na mangingisda ay hindi lang mahalaga kundi kailangan at susi sa lahat ng mga gusto nating gawin sa usapin ng mana natin. So, ako ba mag-share, Burns, ng video? Okay. So, yan po si Ka Cesar Hawak. Wala pa rin yata, Burns? Ayan. Yung maritime and archipelagication, kung gamitin na Wala pa po yung video mo. na Ay, wala pa. napamana. Kaya yung mga Ayan, habang pinupul po natin ng video. Maliban po sa pagiging mangingisda, siya din po ay manunula. si Ka Cesar. Ayan po. sa yung maritime and archipelagication, gusto kong gamitin na sa salitang mana na yung binabanggit ko rin, na pamana. Kaya yung mga ginawa namin, nakakatuwa, yung malaman namin yung mana na to, nakakatuwa na kami pala isa sa tagapagmana. At ginawa namin, yung hindi namin alam, simula noong kami ay matuto at mamulat na pangalangaan yung pangisdaan, ay bahagi pala yon ng pangangalaga doon sa aming minana na karagatan. Papangako namin na pananatilihin yung ginagawa para yung susunod na magmamana mapakinabangan pa yung pinapangalaga ng minana. At ito ay ginagawa namin noon, hindi lang sa dati ginagawa namin para may pangkain kami, may pang-suporta sa pamilya, sa pangkabuhayan, sa pag-aaral ng mga anak. Pero itong mga nagdaang panahon, nakakatuwa na hindi lang yung tiyan namin ang nasusuportahan, kundi yung kasama na rin ang mga isda sa industriya. At sa likod nito, may mga nakita na nakakatuwang mga pangyayari, tagumpay. Sa likod nito, nandun yung mga malungkot na pangyayari. Dahil sa mga pangangalaga namin, pagprotekta sa minana naming karagatan, may mga nagbubuwis ng buhay para lang mapangalagaan at maipamana ng maayos yung karagatan sa susunod na henerasyon. At dati, nandun lang kami nilanding sa tabing dagat ng kasamang mga nangingisda, sumasagwal lang. Ngayon, nung mga nagdaang panahon, nandito na kami sa nasyonal, nakakaharap na namin yung mga gumagawa ng batas at saka yung mga lumalabag. Nakakasundo namin yung karamihan at nakakaaway din naman namin yung karamihan. Hindi nawawala yon sa ating pakikipagsapalaran. At doon sa engagement sa gobyerno, yun, binabanggit, nandun kami sa NAPSI, saka yung iba natin kasama sa sektor. At patuloy po namin gagawin yung alam namin tama para protektahan yung pangisdaan at pangalagaan yung aming kinabubuhay. At yung gusto ko rin banggitin, yung ating conversation, gusto kong baliktarin sa konserbasyon. Kaya tayo nandito dahil may conversation, pero yung bunga nito ay may pangarap tayo na i-conserva yung pangisdaan at yung kapaligiran. Ang ganda po ng nabanggit ni Ka Cesar. And may tatlo po akong nakuha doon. Maliban doon sa pinakahuli niyang binanggit na konserbasyon. Pero nandun po yung tatlo po ay pangangalaga, mana,
at kwentong mangingisda. Kasi yun po parang watak-watak sila as a fisher folks dati. And then nalaman po nila, na-educate po sila na they have to protect their coastal communities, the coastal areas, and then really, manage that coastal na nasasakupan nila. And because na-appreciate nila na mana sa kanila ito, and they have to really protect it at all costs. And in connection din po sa dalawang words is yung kwentong mangingisda naman po na dahil nakita po nila yung importance na mana sa kanila to at ngayon na pinapangalagaan nila to. So, napamahal na sa kanila yung karagatan talaga. And naging parte na dito ng buhay nila talaga. And hindi lang dahil nandun yung income nila, but of course, they see the potential, they see the importance na kailangan talaga nila pangalagaan yun for the future generations to come. And yung mga kwentong mangingisda na collectively na naipon nila Ka Cesar, ayun po yung nag-strengthen sa samahan nila na talaga, ilaban, isulong, pangalagaan at patuloy po na i-advocate ang mga fisher folks pa na hindi lang sa community nila but the whole community of fisher folks in the Philippines na maging isa sa laban, hindi lang sa West Philippine Sea kundi pati din sa fishery code, sa municipal water, kasi isa lang yan sa lahat ng problema sa katubigan at karagatan yung current po na kinakaharap nila. And yung boses again ng kwentong mga mangingisda is dapat yung pinapakinggan natin. And for us to really appreciate din kahit malayo tayo sa dagat. I myself malayo po ako sa dagat. mas malapit po ako sa syudad. Pero ngayon na naririnig ko yung kwentong mangingisda, kwento nila Ka Cesar, kwento ng mga PO natin, I learned to appreciate them talaga the most kasi hindi pala iba, like iba man yung settings ng kinakaharap nila, problem nila, pero parehas talaga yung goal like for coastal environmental conservation na nabanggit nga po ni Ka Cesar. Wow, talagang nadibdib mo yung mga sinabi ni Ka Cesar. Spoken like a true kabataan na nakikinig at isinasa puso ang sinasabi ng mas nakakatanda. At sorry Ka Cesar, mas marami nang naranasan, yun na lang. Kaya papansin nyo, palaging sinasabi ni Ka Cesar dun sa kanyang maikling pananalita yung susunod na henerasyon. Palagi po niyang inuulit-ulit yan. Dahil si Ka Cesar ay may mga anak na rin at may na rin siyang apo. Cute ng apo ni Ka Cesar. Okay, so sige po. Yan si Ka Cesar. Yung atin pong susunod na papakinggan ay area manager po ng PRRM sa lalawigan ng Negros Occidental. Matagal na po si Mr. Edwin Balahadja na manager sa PRRM sa lalawigan ng Negros Occidental. At siya po kamakailan lamang hanggang ngayon ay namuno ng isang project, Fish Right Project. Kung nanood kayo ng ibang mga earlier episodes na nag-co-host kami ni Berna, nabanggit po namin itong Fish Right Project na ito kung saan nagtataguyod ng capacities ng maliliit na mga ngingisda sa coastal community sa Negros para sila ay mas epektibong makalahok sa local farm seas, municipal and provincial level, and city level, yung Fisheries and Aquatic Reform Management Councils, farm seas po yan. So yun po ang isang project na pinamunuan ni Edwin bukod sa marami pa sa coastal areas. Pakinggan po natin ang naibahagi ni Edwin ng conversation na yun. Yung malaking puntos at tanong na dapat i-break natin, no? Given the work sa Sustainable Fisheries, diba? Kasi kung sabihin natin, Sustainable Fisheries, supposedly, ano yung mga timeline na dapat tignan, no? Una, kung tira natin, diba, na-formalize yung
yung fishery measures at based sa fisheries law, yung 1998, yun ang historical timeline. No? Kasi doon, yun ang time na gin-enact yung Fisheries Code 1998. Then of course, kung tingnan mo ngayon, that's already 26 years. No? So, more than one generation after the passage of the Fishery Code, ano yung konkreto na situation ng mga small fishers? Na supposedly, yung Fishery Code is catering their rights and interests. No? So, makita, unfortunately, 26 years after the Fishery Code, ang mga maliit na mangingisda, sila pa rin ngayon, no, ang sabi natin, mataas in terms of poverty incidence, no. As of 2021, na datos ng PSA, ng Philippine Statistics Authority, around more than 30% ng grupo na nasa poverty incidence ang sektor ng mga small fishers, no. So around 30.6%. So ang tanong, after the Fishery Code, ano bang supposedly focus ng Fishery Code is to build and to initiate reforms, no, towards tatlong malagang usapin. Una, yung sustainability, no, or sustainable development ng aquatic and marine resources. First, second, yung pag-enhance ng pag-reduce ng poverty, no? At ikatatlo, yung pag-enhance ng food security. So malaking tanong, hanggang ngayon, yun pa rin yung discourse of Senpok, no? So walang grabe yung kahirapan, walang sustainable development ng resources natin, at of course yung issue ng food insecurity. No? So ang malaking tanong, kasi sa pag-base rin sa pag-kilos natin matagal na, no, sa PRRM, firstly sa Negros, yung isa palang malaking kulang, the mixing framework. For example, may community-based, nag-start tayo mga 80s, community-based coastal resource management, then nag-CRM, then nag-other framework, then mayroon pang ng Integrated Coastal Management, ICM. Then later on, in-adapt EAFM, Ecosystems Approach to Fisheries Management. And then, ngayon may bago naman yung Blue Ocean Economy within the framework ng Integrated Marine and Coastal Area Management. Pero ang malaking tanong, paano ang pag-prioritize na talaga i-resolve yung issue ng kahirapan? No? Una, sabi ko na ang kahirapan, di ba? Almost more than 30% ng small fishers are suffering from poverty. Second, yung issue ng resource depletion, no? Pag-deplete ng resources na product ng continuing illegal at incessant illegal fishing at overfishing, no? So, kung tingnan mo, yun pa rin yung isang malaking issue. Tatlo, yung issue ng isa pala, almost governance, no? At the heart nito, yung governance, walang boses yung mga fisher folks. So, yan pa lang, sira talaga yung fisheries governance. Then, pasok naman yung bagong framework. Then, for the day, sino yung mag-implement? So, that's why, nakita mo sa Negros, baka i-analyze ulit yung teorya, praktika ng organizing ng fisher folk. That's why, kami sa Negros nag-post na yung malaking element wala na kulang in terms sa organizing framework natin, yung democratization. So that's why nung nag-usap kami sa mga leaders ng Panika, yun ang naintindihan nila na tama pala yung frame na dapat ibalik, i-strengthen yung demokrasya sa fisheries. Yun ang malaking kulang. Walang demokrasya, wala talagang renewal and transformation na magyari. Yan naman po si Edwin Balahadja ng Negros. Siya po ang na main proponent ng bandang huli niyang binanggit na democratic fisheries.
pangingisda o usaping mga programa sa pangisdaan na nag-a-address talaga ng kahirapan tulad ng nabanggit niya at nagpapalakas ng boses ng maliliit na mangingisda, ang boses ng small fishers. What did you take away from that, Bernadette? Kung kanina po may 3 words tayo kay Ka Cesar. Pero Tagalog. Ngayon naman, English. Oo nga, oo nga, oo nga. 3 words din. Kasi nabanggit po ni Sir Edwin yung food security and then goes down to the governance because of poverty. So, itong tatlo po talaga na to, we're lacking, hindi lang sa karagatan, kundi pati din sa kalupaan. And ngayon ay naging double na siya kasi nga karagatan at kalupaan na yung problemang to. So, there's issue in food security sa oceans, and then there's also lack of good governance in the ocean and our seas. And that's why our fisher folks is one of the poorest of all of the poorest in the Philippines. And so banggit ko kanina, so since sa itong pinag-uusapan natin, episode 26 ng Senior City Kwentuhan is about the blue economy. Luntian natin itong mana natin. Kasi kung naririnig nyo pa, ulit-ulit yung sinasabi namin. Kasi again, we want it na maging intact talaga siya na we are proactively promoting the blue economy and matap lahat ng mga nanonood ngayon na there is something that we can do together, like step by step, like reading about what is blue economy is all about, and then paano tayo makakatulong in our own little ways to really address that. Hindi naman kailangan parang pang buong Pilipinas na agad yung magiging framework natin. Kasi hindi natin kaya yun. But ano yung nakikita natin within our community na pwedeng na magandang nangyayari, maganda yung resulta, and then we can replicate it to the other communities and then start from small. Hindi yung diretso sa malaki hanggang sa babagsak ka ng lagapak na very, very sakit. Pero having that baby little steps na kung ano talaga yung magagawa natin and based lang din sa resources natin. Kasi again, having the thought na ang Pilipinas ay isang maritime archipelagic nation. So ito ay buong karagatan na may mga kalupaan at not the other way around. So dapat yung ganong klaseng mindset, meron agad tayong framework on how to really address these things. And kasi for sure yung government naman natin may ginagawa sila, but on top of that, like there is still a lot of things na hindi pa nila natatap. And tayo within our communities, like we have a lot of things to offer. And kailangan lang talaga nating maging invested what is blue economy is all about. Para may patutunguhan yung ano yung pwede nating matulong collectively together as one. Maganda yung binanggit mo, Burns, na for us to be invested more sa usaping ito. Kasi bilang mga mamamayan ng isang archipelagic nation, ng isang maritime and archipelagic nation, responsibilidad natin ang alamin ano ang kalagayan at ano ang future. Pangalawa, kumilos para ma-address yung mga issue sa pangisdaan at yung mga dikit-dikit ng issue ng kahirapan, kagutuman, kawalan ng boses sa paggogobyerno, etc. At lalo pa sa coastal communities at maging sa ibang ecosystems na mga komunidad ay yung papel ng kababaihan at ng girls and women sa fisheries, sa coastal communities. Mahalaga ding makita natin ng kasalukuyang kalagayan, ano yung mga challenges at ano yung mga strategies to overcome these challenges. So maganda yung mga binanggit ni Edwin dahil governance yung isang tinutumbok din niya. Okay, we go on to our next, Bernadette. Yes, so our last but not the least speaker was actually president ng Akbayan and also the co-convener of Atin Ito Coalition. So siya po si Miss Rafaela, or mas kilala sa tawag na Paeng David.
And shinare niyo po kung ano yung future plans at current status po ng Atin Ito campaigns. Kasi kung nabalitaan niyo naman po siguro, meron na pong dalawang activities na nagawa ang Atin Ito campaigns together with the partners, PRM, Akbayan Youth, at marami pa pong iba dyan na nakasama yung campaigns po nila na pagbibigay po ng relief goods sa fisher folks natin sa both sa May Palawan at sa Zambales po. Yes. Okay. So, pakinggan po natin ang binanggit na mahahalagang bagay ni Paeng nung araw na yon ng conversations on the blue economy, greening the blue economy. Ngayon po, we're trying to raise funds for payaws or fish aggregating device. At alam ko po yung iba siguro sa inyo, lalo na yung mga nasa fisher folk sector, alam ko yung ibig sabihin nun. Hopefully, we can turn over dun sa mga partner fisher folk in the area na pinaka-apektado, yung makapag-raise ng resources para makapag-install ng mga payaws sa ating exclusive economic zone. Kasi marami pong gustong tumulong. Baka pwede silang mag-ambag, tumulong, at pwedeng makatulong din doon sa livelihood ng mga mangingisda in the area. So ito po yung plano natin. I-install po natin yung mga payaw na yon sa EEZ natin. So it's not just for livelihood, but it's also a form of us showing to China again na atin yung West Philippine Sea, pwede tayong mag-install ng payaw sa sarili nating exclusive economic zone. So, parte pa rin po siya ng ating misyon. Mensahe rin sa ating mga mangingisda na hindi sila mag-isa. Magkakasama po tayo dito at magbabayanihan ang mga Pilipino para ipakita na nagkakaisa tayo. Ang laban para sa West Philippine Sea ay laban ng lahat ng Pilipino. Yan po si Paeng. Ang laban ng sa West Philippine Sea ay laban natin lahat. Pero hindi laban na po na hindi naman violent or physical, kundi laban sa pag-iisip, sa batas, sa polisiya at sa mga programa. Dahil tayo? Peace tayo. Peace. So si Paeng po ay nagbahagi din ng kanyang karanasan bilang isa sa co-conveners ng Atin Ito. Sa kinuwento nga ni Berna kanina ay ito yung citizens movement sa usapin ng West Philippine Sea para ang nararapat sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kung mapapansin niyo po yung mga naging speakers natin, bago ako pumunta doon, baka Berna, meron kang mababanggit tungkol sa sinabi ni Paeng. Wala na po. Wala na tayong time. Oo. Kung mapapansin niyo po yung yung anim na speakers natin, iba't ibang antas po ng pakikibaka at pagkilos ang kinakwento o ang karanasan nila. Yung kina Becky po, Sir Ed, at saka kay Zina ay level ng policy, ng patakaran. Hindi lang po namin na isama sa video, pero isa sa mga inputs ni Zina nung araw na yon na nag-conversations ay ano-ano yung iba't ibang Senate and House bills tungkol sa blue economy at paano dapat i-engage ng mga citizens groups, lalo na yung mga maliliit na mangingisda, para luntian natin ang blue economy, ang mana natin. So yan po yung, kung mapapansin nyo, ay iba't ibang antas sa polisiya, sa programa at sa action. Kampanya man yan o mga community projects. Correct ba, Bernadette? Tama po. Kaya po, going back to what we're talking here naman po, Philippines is, again, as a maritime archipelagic nation, so dapat talaga na i-empower at damihan po natin ng economic activities associated with our very own oceans and seas. So, yun po yung naganap na inter-chapter conversation sa PRM on the greening the blue economy, and probably more to come po. And sa darating po na September, ito po ay actually tinawag natin na Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. So that's why nag-commit po ang PRM na maghaharoon ng conversation on mana natin or mana mo
para po makibahagi dito sa kampanya po na ito and magkaroon talaga ng awareness on Philippines as a maritime archipelagic nation at ma-appreciate po ng lahat. Yan, abangan po natin yung sinasabi ni Berna na conversations na yun on mana natin in celebration of September as the MANAMO, yung Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. So let us enhance our awareness about the Philippines being a maritime and archipelagic nation. Ngayon Burns, for this last few minutes, mag-digress ako ng konti from yung mana natin. Although, konektado pa rin talaga. Ito pong Senior City ay isa sa mga matagal ng programa ng INET or yung Civil Society Network for Education Reforms. Kamakailangan lamang po nung kahapon ba? Oo, kahapon din ng umaga. Nagkaroon po ng press conference sa UP Diliman at ang INET po ang isa sa mga lumahok sa press conference na to. Para saan? Para saan itong press conference na to? Nagkakaroon po kasi ng parang pipirmahan na lang po ng Pangulo. Nagkaisa na ang Senado at ang House, ang Kongreso, para sa pagtanggal ng isang programa ng Department of Education on mother tongue-based multilingual education. At in short, tinatawag nilang MTB, MLE. Lalong-lalo na sa K1 to 3, yung mula kinder hanggang grade 3 na mga bata. Yung dati-dating ginagamit ang mother tongue, meaning yung dialekto, na kung nasaan yung mga naka-locate, yung mga eskwelahan, yung mga bata, mga mag-aaral, dating ginagamit at pinopromote ng DepEd bilang medium of instruction sa mga eskwela. Ngayon ay tinatanggal itong programang ito at hindi na kailangan gawin sa mga levels na ito ng kinder to grade 3. Share ko lang po sa inyo ang statement ng INET na ibinahagi din kahapon ng umaga doon sa para tungkol doon sa MTB-MLE. Banggitin ko na lang po itong nakikiisa kami sa panawagan ng sa paghimok sa Department of Education, House of Representatives, Philippine Senate at sa Pangulo na panatilihin, pagbutihin at palakasin pa ang programang mother tongue-based multilingual education na nagtataguyod ng mga prinsipyo ng inclusive at rights-based education. Ang INET po ay para talaga sa inclusive, quality, and rights-based education. So sa panawagan na ito, nakikisa kami sa panawagan na magbigay ng angkop na suporta sa wika o language support para sa mga mag-aaral na ang mother tongue ay naiiba sa medium ng pagtuturo tulad ng Filipino at English o Tagalog at English mula kindergarten hanggang grade 3. Pangalawa, panatilihin ang mother tongue bilang asignatura or subject sa wika at pagtuturo ng literacy, pagtuturo ng pagbasa at pagsulat sa mga antas na ito, kindergarten hanggang grade 3. Pangatlo, bumuo ng isang integrated language program na nagpapaunlad sa mga mag-aaral na maging multilingual at multiliterate sa kanilang sariling wika, sa Filipino at Ingles. So yung sariling wika, meaning ano yung dialect niya? Ilocano ba yan? Ifugao ba yan? Kangkanae? At iba pang. Bisaya, oo. Tagbanwa sa Mindanao at iba-iba pa. Marami yan, 100 mahigit ang ating mga dialekto at lengguwahe. Kasama ang Filipino at Ingles, habang sila ay umuunlad sa mas matataas na grado. So habang pupunta sila ng grade 4, grade 5. Yan. Pang-apat, isali at katulungin ang mga eksperto sa wika. Meron po tayong language experts or linguists at members of the academe. Kasama ang mga lokal na leader at matatanda sa komunidad, lalo na po yung mga indigenous communities o mga katutubong komunidad na may kasanayan sa mga lokal na wika sa pagbuo ng curriculum at mga materyales sa pagtuturo. Panglima, suportahan ang pagsasanay ng mga guro dahil mga guro po ang nagtuturo, so kailangan sila rin ay may kasanayan at kaalaman. At pag-recruit ng mga guro mula sa mga lokal na komunidad. Bakit po namin ito shinare ni Berna? Dahil ang buwan po ng Agosto ay
Buwan ng Wika. Buwan ng wika. Yan. At ito pong episode natin na ngayon na tungkol sa mana natin, Greening the Blue Economy, ay susundan po sa susunod na Sabado sa August 31. 31 ng focus naman natin ay ang buwan ng wika bilang last episode natin for August sa buwan ng Agosto na siyang buwan ng wika. So, naubusan na po tayo ng oras, Berts. Paalam na tayo. Saktong-sakto, ma'am. 8 na. Correct. Yay! So, ayun po muli. Ako po si Berna. Aking kasama po si Ma'am Kai. And this is the episode 26 of Senior City Kwentuhan. At next week po ulit. Same Kita-kita po. time. Bye-bye! Gandang gabi po.